Nakikita ni Diaz ang bagong Panginoon ng dominyo ng Kasdex na papalapit, at naaalala niya, sinabi ni Maya sa kanya na si Elden ay may maraming babaeng alipin na naglilingkod sa kanya. Ang buong ideya ng pagkaalipin ay nagagalit kay Diaz, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang palakol sa galit at sinabi na hindi niya papayagang makalapit ang isang lalaking may mga alipin sa nayo ng ilip. Sinabi ni Alna kay Diaz na ang Elden ay kumikislap ng asul na kulay. Hindi ito kasing tindi ng kay Diaz, pero malakas pa rin ito, at walang sinumang kasama niya ang pula. Bumaba si Elden mula sa karwahe at tumakbo patungo kay Diaz at humingi ng tawad sa paglapit sa kanya, ngunit sinabi niya kay Diaz na kailangan niyang makilala ang lalaking hinahangaan niya at ipinakilala ang sarili. Mula pa noong bata si Elden, labis na paggalang ang ipinakita niya sa makapangyarihang tagapagligtas ng kaharian, at pumasok sa isip niya na dapat ay maganda ang kanilang samahan, ngunit nangako siyang hindi siya gagawa ng masama at umaasa siyang hindi nagagalit si Diaz. Sinabi ni Diaz sa kanya na hindi siya galit, at humingi siya ng tawad kay Camalots para sa kanyang magaspang na pagtrato noon. Sinabi ni Elden kay Diaz na walang dahilan para mag-alala tungkol sa kawalang galang at malugod siyang tinatanggap na huwag nang magpaka-formal sa kanila. Tinanong ni Elden si Diaz kung sino ang babaeng nakatayo sa tabi niya, at parehong nagulat sina Diaz at Alna na napansin niya ito. Sinabi ni Elden kay Diaz na magaling siyang magtago, pero matalas ang kanyang pandinig at pang-amoy, kaya alam niyang nandoon siya. Sabi niya na may magandang amoy si Alna, mabait, katulad ni Diaz, pero mas nagulat si Diaz sa katotohanang hindi siya natatakpan. Nagpakita si Alna, at nagulat si Elden nang makita niyang may pangil si Alna sa kanyang ulo, at tinanong niya ito kung ano ang lahi niya. Tumiko siya kay Diaz at tinanong kung ano ang relasyon nito sa kanya, at ipinaliwanag ni Diaz kay Elden na ang pangalan nito ay Alna at siya ang kanyang kasintahan, ngunit itinuwid siya ni Alna sa pagsasabing siya ang kanyang asawa. Tumingin si Elden sa pangsungay at tinanong siya kung siya ay isang demi-human, at sinabi niya na siya ay isang Onikin at ipinanganak siya na may pangsungay sa kanyang ulo. Hindi pa niya narinig ang salitang demi-human, kaya hindi niya alam kung paano sasagutin. Ipinaliwanag ni Elden na ang demi-human ay isang pangkalahatang termino na ginagamit para sa mga tao na hindi tao ngunit katulad nila, at nag-iiba-iba, tulad ng beastkin at fishkin. Sumagot si Alna na kung tama ang sinasabi niya, kung gayon siya nga ay isang demi-human. Namumuo ang luha sa mga mata ni Elden at nagsimula siyang umiyak. Tinanong ni Elden si Diaz kung nagkaanak siya kay Alna, pero sinabi ni Diaz na tumigil siya sa pag-iyak at wala siyang anak kay Alna. Gayunpaman, sinabi ni Alna na plano niyang magkaroon ng 10 anak kay Diaz, at nagulat si Diaz na nasabi pa niya yon. Ipinaliwanag ni Alna na wala pa silang sariling mga anak, ngunit si Diaz ay nag-aalaga ng 2 ulila na tila mga demi-human. Nagulat si Elden nang marinig na may demi-human na asawa at mga demi-human na anak si Diaz at umiyak ng mas matindi kaysa dati. Ang mga tampok sa mukha ni Elden ay nagsimulang magbago, at ang kanyang mga tainga at ilong ay naging katulad ng sa isang elepante. Sumisigaw siya na sa wakas ay natagpuan na niya ang isang kasama at ito ay walang iba kundi si Diaz habang binubuhat siya gamit ang kanyang pangil. Nagulat si Diaz at tinanong si Elden kung isa rin siyang demi-human, ngunit nahulog si Elden sa lupa sa sakit habang pawis na pawis, at tinanong siya ni Diaz kung ayos lang siya. Sa karwahe, nakahiga si Elden habang tinatanong ni Diaz si Camalots kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Elden kay Camalots na wala siyang pakialam kung sasabihin nito kay Diaz ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Camalots kay Diaz na si Elden ay isang half-demi-human, ipinanganak sa isang demi-human at isang tao, at maaari niyang kunin ang anumang anyo na nais niya, ngunit ang paglipat sa bawat anyo ay medyo nakakapagod. Ang mga kalahating demi-human ay bihira at ang pagiging isa ay isang kalamangan para kay Elden. Gayunpaman, ang kawalan ng isang matatag na anyo ay nagdudulot ng ilang mga kahirapan kay Elden, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis sa masugid na pag-aalaga ng kanyang mga asawa. Umupo si Elden at sinabi kay Diaz na labis siyang natuwa nang marinig na siya ay kasal sa isang demi-human na sa sobrang saya niya ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magbago ng anyo. Sinabi ni Diaz na huwag siyang mag-alala tungkol dito, at tinanong ni Diaz ang tungkol sa rebelyon na nangyari kanina. Sinabi ni Elden sa kanya na ginawa niya ito upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagsimula ang lahat ng ipanganak si Elden. Ang naunang Panginoon, na nagngangalang Anchors, ay may asawa at anak na,
ngunit ang personalidad ng kanyang panganay ay kasing sama ng kanya. Inilayo ni Anchors ang kanyang panganay na anak, na kasing kasentulad niya, habang labis na minahal niya ang kanyang maliwanag at gwapong anak na ipinanganak mula sa isang alipin na may lahing elepante. Ipinahayag ng Panginoon na siya ang tunay na anak at binigyan ng posisyon at kapangyarihan ang batang iyon, at ang batang iyon ay si Eldon. Hanggang sa mag-5 taong gulang si Eldon, akala niya siya ay isang karaniwang tao, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpakita ng kanyang tunay na pagkatao, at nalaman niyang ang kanyang tunay na ina ay ginawang alipin. Kaya, simula noon, lihim na nakilala ni Eldon ang kanyang ina, at nagtrabaho siya sa likod ng mga eksena upang pangalagaan ang mga demi-human, habang iniiwas ito kay Anchors, na mas gugustuhing nakagapos ang mga ito. Gusto ni Eldon na lumikha ng isang mundo kung saan lahat ay maaaring mamuhay ng masaya. Ang mga asawa ni Anchors ay mga alipin, ngunit iniligtas sila ni Eldon, at dahil na-inspire sila sa kanyang mga ideal, nagpasya silang maging mga tagapag-alaga niya. Tinanong ni Al na si Camalots tungkol sa lahat ng usapan na ang pangalawang anak ng Panginoon ay pinaglilingkuran ng isang grupo ng mga alipin na babae, at ipinaliwanag ni Camalots na ito ay isang tsismis na sinadyang ikalat nila, ngunit sa katunayan, mahal na mahal ni Eldon at ng kanyang mga asawa ang isa't isa. Gayunpaman, hindi madaling mapanatili ang panlilinlang, at nagalit si Anchors nang malaman niya ang tunay na layunin ni Eldon. Kaya't idineklara niya na papatayin niya ang bawat huling demi-human sa nasasakupan, kasama na sina Eldon at ang kanyang ina. Ngunit nagtipon si Eldon ng isang hukbo upang protektahan ang mga demi-human, at pagkatapos ng isang matinding labanan, natalo niya ang mga puwersa ni Anchors. Ngayon ay nauunawaan na ni Diaz kung ano ang ibig sabihin ni Eldon sa pagprotekta sa mga mahalaga sa kanya, at humihingi ng tawad si Eldon sa pagkalimot sa kanyang sarili sa kanyang kasabikan kanina. Ngunit nang marinig niya na ang bayani ay may pamilyang demi-human, naisip niya na si Diaz ay maaaring isang kapwa may parehong pangarap. Tinanong ni Diaz kung siya ba ang tinutukoy na bayani, at sinabi ni Eldon na oo, at siya ang makapangyarihang tagapagligtas ng kaharian na nakarating sa mga Kasdaks. Pinangangalagaan niya ang huling hiling ng kanyang mga magulang at inililigtas ang mga mahihina, pinapatay ang libu-libong kaaway, at ginagamit ang kanyang mga kamao upang hikayatin ang mga mapang-abusong maharlika na magbago. Sinabi ni Camalots kay Diaz na ang kanyang makabayang kwento ay itinanghal bilang isang dula sa kabisera upang itaas ang moral at makapag-recruit ng mga voluntaryong sundalo. Ayon sa balita, pinatigil ang mga pampublikong pagtatanghal ng makialam ang mga aristokrata, ngunit ang kwento ay kumalat sa pamamagitan ng salin-salin, at ngayon ay alam na ng lahat ang kanyang kwento. Ito ang unang pagkakataon na naririnig ito ni Diaz, pero bet niya na ang karamihan sa kwento ay gawa-gawa lamang. Hindi naniniwala si Eldon sa bawat bagay na narinig niya, pero naririnig niya ang mga nagbabalik na sundalo na nagkukwento at tumataas ang kanyang reputasyon. Ngayon na nakilala na ni Eldon si Diaz, sinasabi niyang higit pa si Diaz sa mga kwento, kaya umaasa si Eldon na magiging magkaibigan sila at magtutulungan patungo sa isang mundo kung saan ang mga demi-human at tao ay namumuhay ng magkakasama sa kapayapaan. Sinabi ni Diaz kay Eldon na sinusuportahan niya ang pangarap, at sa kanyang nayon, ang mga tao at demi-humans ay namumuhay na ng mapayapa. Sa tingin din niya, magiging maganda kung makita iyon sa mas maraming lugar, kaya sinabi niya kay Eldon na gusto niyang maging kaibigan nila si Eldon at ang kanyang mga tao. Ang mga mata ni Eldon ay nagsimulang magdilig, at sinabi ni Diaz sa kanya na ang kanyang mga ideal ay talagang kapuri-puri. Iniisip ni Diaz na maaari pa niyang ipagmalaki ang mga ito, kaya hindi siya dapat mahiya. At si Eldon ay nagsimulang umiyak ng walang kontrol. May kaalaman sina Diaz at Eldon sa sitwasyon ng bawat isa sa kanilang nasasakupan, at sinabi ni Diaz kay Eldon na sinabi niya sa isang naglalakbay na mangangalakal na ipakalat ang balita tungkol sa kanyang nasasakupan upang makakuha ng mas maraming nasasakupan, ngunit tinanong pa rin ni Diaz si Eldon kung mayroon pa siyang ibang mungkahi. Sinabi ni Eldon sa kanya na ipapakalat din niya ang balita sa Kasdex, pero may kailangan muna siyang gawin. Iniisip ni Eldon na magkakaproblema siya kung hindi siya makakapag-ipon ng mas maraming pagkain at sinabi sa kanya na kailangan niyang simulan ang paggawa ng pagkain sa kanyang nasasakupan, lalo na kung plano niyang magdala ng mas maraming nasasakupan. Mukhang malayo pa ang taglamig, pero maaari itong dumating nang hindi nila namamalayan. Kung hindi sila maghahanda ngayon, pagsisisihan nila ito mamaya, at pinasalamatan siya ni Diaz para sa payo.
Sinabi ni Eldon sa kanya na plano niyang maging kasing tulong hanggat maaari kay Diaz, at umalis siya. Pagdating ni Diaz sa bahay, ginamit ni Sene at Ian ang sinumpang pananalita laban sa kanya at sinabi na matagal silang naghintay sa kanya at nagsinungaling siya na babalik siya agad. Pagkatapos matulog ni Sene at Ian, tinanong ni Al na si Diaz kung sigurado siyang hindi niya dapat sila pinagalitan dahil sinaktan at sinipa siya ni Sene at Ian. Pinilit pa nilang magpuyat dahil nagsinungaling siya. Sa tingin ni Diaz, hindi ito magandang asal, pero pinabayaan na lang niya ito dahil siya ang nangako at gusto na niyang magsimula ng paghingi ng tawad. Karaniwan para sa mga batang bagong sumali sa isang pamilya na magsalita ng matigas at maging magulo upang subukan ang mga matatanda, ngunit sabi ni Diaz na kung magpapatuloy ito, mapipilitan siyang ituwid sila. Nakipag-usap si Diaz kay Al na tungkol sa sitwasyon ng produksyon ng pagkain na binanggit ni Eldon kanina, at sinabi niya rito na magsisimula siyang magtanim sa isang bukirin. Ipinaliwanag niya na marami siyang nagawang trabaho sa bukirin bago ang digmaan, kaya gusto niyang isipin na sanay na siya rito. Ang pangil ni Al na ay nagsimulang kumikislap ng berde, at sinabi niya kay Diaz na ito ay isang dayuhan, ngunit tinanong niya siya kung sigurado ba siya na hindi lang sina Eldon at ang kanyang mga tao. Sagot niya na ang mga mananakop ay galing sa ibang direksyon kaysa sa daang pinanggalingan ni Eldon at na walang sinuman na may dangal ang maglalakad-lakad sa gabi. Iniisip ni Diaz na mga tulisan ito at nagpasya siyang tingnan, pero sinabi ni Alna na susundan din siya nito. Tinanong siya ni Alna kung paano niya mahahanap ang mga ito nang walang tulong at ipinasa ang tungkulin kay Klaus na bantayan ang kuta habang wala sila. Ang mga bandido ay naghahanap at nagtataka kung may mga tao ba talagang nasa mga bukirin. Wala pa silang nakikitang kahit isang puno sa paligid. Isa sa kanila ang nagsabi na tama ang kanilang daan at nagreklamo na gumastos siya ng maraming pera para i-hire sila, at kung ang kaya lang nila ay magingay, ibalik na lang nila ang kanyang pera kaagad. Pero sinabi nila sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala at gagawin nila ang trabaho ng tama. Tinanong nila siya kung bakit kailangan nilang gawin ito sa isang gabing walang buwan, at tinanong niya sila kung hindi ba nila narinig si Diaz, ang makabayang tagapagligtas ng kaharian. Hindi nila siya matatalo ng harapan sa liwanag ng araw, at kung mabibigo silang makuha siya sa hindi inaasahang pagkakataon, wala silang kahit anong tsansa laban sa kanya. Pero iniisip nila na ito ay mga pekeng balita lamang, at iniisip nila na walang posibilidad na matatalo sila dahil sa dami ng kanilang mga mandirigma. Sinabi ng taong kumuha sa kanila na huwag silang maglakas loob na sumagot sa kanya, at kung makita nila si Eldon, dapat din nila itong patayin. Tinanong nila kung magbabayad siya ng dagdag para sa pagpatay kay Eldon, at sinabi niya na magbabayad siya ng 100 pilak na barya para kay Eldon at isang bonus na 10 ginto para kay Diaz. Sinabi ng leader ng grupo ng mga tulisan sa kanyang mga tao na maging handa dahil ito ang kanilang unang malaking transaksyon sa loob ng matagal na panahon. Bago pa sila makapagpatuloy, may isang palaso na tumama sa kanilang direksyon at tumagos sa isa sa mga tao ng bandido. Mas marami pang mga palaso ang ipinapadala sa kanilang direksyon, at sinabi ng lider na itapon ang mga sulo at magpapaputok sa pulang ilaw sa unahan. Ang pulang ilaw ay lumipad palayo, at nagtataka ang pinuno kung ano ito. Maraming palaso ang pinapana sa kanila, at iniisip ng pinuno na sobrang tumpak ng mga palaso para sa kakaunting beses na pinapana at nagtataka kung paano nalalaman ng tao kung nasaan sila. Sinabi ng pinuno na patuloy nilang ipapana ang kanilang mga palaso at na maaari silang manalo kung lalabas ang mga kaaway. Lahat sa isang hikbi ay nasasaktan, at narinig siya ng pinuno ng grupo ng mga tulisan at inutusan silang palibutan ang lugar. Lahat sila ay nagtakbuhan, pero si Diaz ay sumugod at pinatumba ang dalawang lalaki gamit ang kanyang palakol. Ang lider ay nagulat nang makita niyang pinapatay ng isang tao ang kanyang mga tauhan. Nakita niya ang berdeng ilaw at nagtataka kung ito ba ay isang demi-human at sumigaw para lumabas ito. Inambus siya ni Diaz at sinira ang kanyang espada, pagkatapos ay agad siyang sinipa palayo. Iniisip ng lider na kahit pabayaran sila ng 100 ginto, hindi pa rin sapat iyon para makipaglaban sila kay Diaz. Ang taong kumuha sa kanila ay tumakas, at nagsisimula ng sumakit ang kanyang sugat. Noong nasa lungsod pa si Diaz bilang isang karaniwang tao, nagalit siya sa kanya at tinapakan ang kanyang mga ari, at nangako siyang maghihiganti kay Diaz. Pinagsasabihan ni Diaz ang mga tulisan na nagkamali sila ng desisyon sa pagtatangkang patayin sila.
Sinabi ni Alna na umalis sila bilang parusa, at iniisip ni Alna na hindi naman talaga ito parusa. Masaya si Alna na nakakuha sila ng maraming armas mula sa kanila, at tinanong ni Diaz kung may halaga pa ang mga sira-sirang armas. Sinabi ni Alna sa kanya na mahalaga ang bakal sa panalangin. Nag-usap sina Alna at Diaz tungkol sa paraan ng kanilang pagkikita habang pauwi na sila, at gumamit siya ng pagtatago para makalapit kay Diaz, humalik sa pisngi ni Diaz, at tumakbo palayo sa kahihiyan.